sunog at anumang sakuna. Maging ligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna.
Mula sa BFP Region 2. Mula dito sa BFP Region 2. Sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan, Batanes, Quirino. Ito ang BFP 2. BFP 2, BFP 2. Sa BFP 2. BFP 2. Ito ang BFP Regional. Magliligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna. When I am called to duty, God, whenever flames may rage, give me strength to save some life, whatever be its age. Let me embrace a little child before it's too late, or save an older person, horror of that fate. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. Enable me to be alert and hear the weakest shout, and quickly and efficiently to put the fire out. I want to feel my calling, to give the best in me, to guard my every neighbor, protect his property. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my faith I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife.
Isang mapagpalang araw, lambak ng Cagayan at sa lahat ng naaabot ng ating talakayan dito sa BFP2 TV. Kami ang inyong makakasama mula sa BFP Quirino, Fire Officer 1 Jonathan D. Salinas. At Fire Officer 1 Wilmer P. Nagnap. At ito ang BFP2 TV. Ayan, so ngayon nga partner ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Assembly Occupancies Fire Safety Awareness. Pero bago yan, panoorin muna natin ang ilan sa mga shoutout greetings. Maging ligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna. Bilang pagpapatuloy, syempre partner, bago natin simulan yung talakayan natin, gusto muna nating batiin ang ating Regional Director, ang ama ng BFP Region 2, walang iba kundi si Fire Chief Superintendent Rizalde Manabat Castro. At syempre partner, atin ding batiin ang Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Greg B. Bumuwe. Siyempre partner, kasama dyan, nababatiin natin ang ating Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Andres T. Galapia. Kasama ang ating Regional Chief of Staff, siyempre walang iba kundi si Fire Senior Superintendent Genesis F. Morondos. At syempre partner, ating batiin ang Chief SRF, si Fire Senior Superintendent Jesus P. Sugi. Ayan partner, siyempre wag natin kalimutan partner ang Public Information Officer ng Public Information Unit ng BFP Region 2. Walang iba kundi si Fire Senior Inspector Glory Ragsak Ursulum. Of course partner, bago ko makalimutan, siyempre gusto muna natin i-congratulate yung mga, kumaway na lang kayo kung nanonood kayo ngayon, yung ating mga newly promoted non-commission officers and commission officers ng BFP Region 2. Ayan, binabati po namin kayo. Congratulations, madams and sir. Ayan, congratulations at congratulations at congratulations po sa inyo. At syempre, bilang pagpapatuloy partner, ay gusto ko muna nating ibahagi syempre. Magbigay naman tayo ng konting pride sa ating probinsya, sa ating lalawigan ng Quirino. Gusto namin ibahagi sa inyo, mga kaibigan, mga masugid naming nanonood, ang katatapos lamang po na Panagdadapon Festival 2023. Ayan, partner. Ano nga ba ang Panagdadapon Festival? Ayan. Ilocano term kasi yan, partner. Alam mo, ang Panagdadapon kasi, ang ibig lang ng sabihin is assembly or gathering. O parang may pwede siyang connection ngayon sa topic natin, di ba, partner? Which is Assembly Occupancy Safety Awareness. Okay, so mabalik tayo dun sa Panagdadapon. Ang Panagdadapon Festival, sabi ko nga,
is assembly of people or gatherings of people. So, ito nga, ilan nga ito sa mga, ito nga pating panoorin yung ilan sa mga kaganapan doon sa katatapos nating Panagdadapon Festival na ginugunita tuwing September 6 to 10. Ayan, panoorin po natin ito. Ipinagdiwang ng probinsya ng Quirino ang ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag nito noong ika-10 ng Setyembre ngayong taon. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad kung saan lumahok ang BFP Quirino. Kabilang dito ang tree planting, growing and nurturing, fun run at grand parade na linahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lokal at nasyonal. Layunin ng aktibidad na ito na pag-isahin ang mga mamamayan ng Quirino at paigtingin ang pangangalaga ng likas na yaman na tinaguriang Forest Heartland ng Lambak ng Cagayan. At kasunod dito, naging punong abala ang BFP Quirino sa naganap na BFP Sport Fest 2023 Elimination Round na linahukan ng BFP Isabela at Quirino. Nagpaligsahan ang mga manlalaro sa mga larong basketball, volleyball, table tennis, lawn tennis, badminton at chess. Naging daan ang naturang patimpalak upang lalong mapagtibay ang samahan ng iba't ibang kawani na kalahok mula sa dalawang lalawigan. Ayan nga mga kaibigan, ang mga nangyari sa Panagdadapon Festival. Nakita naman po natin na napakaganda, napakaraming aktibidad. At sa susunod po na Panagdadapon, kami po ay inaanyayahan namin kayo na kayo po ay dumalo. At syempre, wag natin kalimutan na batiin ang ating mahal na Governor, Dakila Carlo E. Cua. Ayan, syempre partner, at ang kanyang may bahay, ang ating Congresswoman, si Congresswoman Midi Cua. Ayan, hello po ma'am and sir. Ayan, bilang pagpapatuloy, syempre gusto namin ibahagi din sa inyo, maliban lang dun sa ating Panagdadapon Festival, ang katatapos lamang po na BFP Quirino First Fire Square Roadshow. Naging challenging to, alam mo partner, kasi bakit biglang ka-brown out sa lalawigan ng Quirino sa araw na yon. Diba? Generator na lang ang ginagamit natin. Sobrang init. Okay? So yun ang nangyari sa ating BFP Quirino First Fire Square Show. Pero, gusto ko ibahagi sa inyo kung anong nangyari doon sa BFP Quirino First Fire Square Roadshow. Kaya panoorin po natin ito. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Quirino BFP Fire Square Roadshow noong ika-14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa bulwagan ng mamamayan sa Kapitolyo ng Quirino. Ito ay dinaluhan ng mga mag-aaral mula kindergarten, elementarya, sekundarya at pati na rin kolehiyo. Layunin ng aktibidad na ito na ipaikita at ibahagi ang mga iba't ibang tungkuling ginagampanan ng mga bumbero sa lipunan. Ayan nga mga kaibigan ang mga nangyari sa kauna-unahang Fire Square Roadshow ng BFP Quirino. Kahit nga sabi mo nga kanina partner na kahit na brand out, ay still nakita natin kung gaano sila kagalak, kung gaano kasiya ang ating mga participant. At alam mo partner, napakaganda ng aktibidad na ito ng BFP sapagkat dito natin na ipapakita kung ano nga ba ang tunay na ginagawa ng mga BFP. Siyempre partner, kasi ang kawanihan na ating kinalaukan ay hindi naman na biro-biro ang trabaho na meron sa atin. Para po sa kaalaman ng lahat, marami pong ginagawa ang mga bumbero natin, partner. Siyempre, pasalamatan din natin, partner, yung ating provincial governor, tsaka yung lahat ng bumubuo sa ating provincial government of Quirino. Kasi kung wala sila, hindi naging matagumpay ang ating BFP Quirino First Fire Square Roadshow. At eto partner, dagdag ko na rin. Siyempre, gusto rin nating ibahagi yung nangyaring Fire Square Roadshow ng iba pang probinsya or lalawigan dito sa Region 2. Kaya panoorin po natin ito.
It's time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. The main objective of the Bureau of Fire Protection is the prevention of possible loss of lives. So in plural form, gaya na sinabi kanina ni Councilor Lano, dito sa Hawaii, yung recent fire was more than 100. So we are trying to prevent that occurrence. With our final breath, we'll fight to the death. We are soldiers, we are soldiers. Dahil tahimik sa ating pagtuloy, dahil inaasahan natin na kung meron pang aksidente at nagkaroon ng sunod, meron pala professionals, mga matatapang na mga kapatid natin na susugod sa sunod. At yan na nga partner yung mga naging kaganapan sa iba't ibang lalawigan dito sa BFP Region 2 na kung saan nagkandak sila ng tinatawag nating Fire Square Roadshow. Ayan. So dito pinapakita natin yung iba't ibang trabaho nga natin sa kawanihan ng pagtatanggol sa sunog. Ayan. Okay, so ngayon partner, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng talakayan natin ngayong araw, tungkol nga sa fire safety awareness on assembly type of occupancies. So partner, pakilala mo na ang ating makakasama sa talakayan ito. Ayan, so amin po pinakikilala ang ating makakasama sa araw na ito. Walang iba kundi ang Acting Provincial Fire Marshal ng BFP Quirino. Walang iba, Fire Chief Inspector Lavender A. Baldovino. Ayan. Magligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna.
Ayan, kasama na nga natin ang magiging punong tagapagsalita para sa talakayan ito. Muli ang Acting Provincial Fire Marshal ng BFP Quirino, Fire Chief Inspector Lavender A. Baldovino. Isang mapagpalang araw, sir. Good day, sir. Magandang araw din sa ating lahat at sa lahat ng ating tagapanood. Ayan, okay. So isang magandang araw, sir. Ngayon nga, sir, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Assembly Occupancy Fire Safety Awareness. So, bago tayo madako dun, sir, gusto lang namin bigyan ng konting pagsasalarawan. Paano nga ba natin ma-describe ang isang assembly type of occupancy? So, isang establishment kasi yung assembly na tinatawag, more than 50 persons yan. Ayan, so more than 50 persons. So, halimbawa, mga mall, pwede yun. Pasok yun na, sir. Tapos, pwede rin mga simbahan na malalaki, mga school na malalaki. Ayan, so pasok na pasok sila sa tinatawag nating assembly type of occupancy. Ayan. So, syempre, kapag nandun tayo sa mga ganong mga establishment, kailangan nating maging aware. So, ano nga ba ang dapat nating tandaan, sir, kapag tayo ay naroon sa isang lugar na makukonsider nating assembly type of occupancy? Meron po kasi tayo tinatawag dyan, yung before you enter at saka when you enter. Sa before you enter, take a good look. Does the building appear to be in condition that makes you feel comfortable? Is the main entrance wide and does it open outward to allow easy exit? Is the outside area clear of material stored against the building or blocking exits? Ayun. So, dapat i-assess pala natin, partner. Take a good look. Assess mo, hindi yung basta pasok ka lang. Ayan. Assess ka muna bago ka pumasok. Ayan. Kasi hindi natin alam, baka may sira pala yung building. Ayan, tama yun, partner. Sir, meron pa ba tayong karagdagang information dyan? Meron pa. Have a communication plan. Identify a relative or friend to contact in case of emergency and you are separated from family or friends. Ayun. Isang magandang tip yan, partner, lalo na sa mga bata. Di ba? Pag sinasama natin mga bata, syempre, minsan naman dahil sa kakulitan, ang nangyayari, napapahiwalay sila sa grupo natin, di ba? So maganda yun na meron tayong communication plan. So halimbawa, nawala sila, yung mga anak natin, mga kasama nating bata, kahit yung mismong kasama mo, diba? Dapat alam niya kung sinong tinatawagan niya. Ayun. Alam natin kung sino ang tatawagan. Ayun. Okay. Meron pa ba tayong karagdagan, sir? Plan a meeting place. Pick a meeting place outside to meet family or friends with whom are attending the function. If there is an emergency, be sure to meet them there. Ayun. Perfect na meeting place, partner. Parking area. Diba? Tama. Parking area. Isang magandang meeting place yun kasi alam nyo lahat na nandun sa sakyan nyo Halimbawa, o yung motor mo, or halimbawa sa sakyan nyo, sabi ko nga sa sakyan nyo, so maganda yun, meeting place nyo yung parking area. Ayan, so plan a meeting place. Ayan. Kung hindi nila alam yung pupuntahan, halimbawa nahiwalay sila, at least alam nila kung saan sila maghihintay. Ayun, tama yan, partner. Okay, so sir, bilang pagpapatuloy, paano naman po kung halimbawa ako ay halimbawa, na-assess ko na before I enter, so nagawa ko na yung pag-check. Ngayon, sir, paano naman pag ako mismo or tayo ay nandun na sa matatawag na assembly type of occupancy? Kung nasa loob na tayo, sir. Ito naman yung one when you enter. Take a good look din. Locate exits immediately. When you enter a building, you should look for all available exits. Some exits may be in front and some in back of you. Be prepared to use your closest exit. You may not be able to use the main exit. Ayun, so take a good look. Maghanap ka ng exit. Yun yung unang-una, partner. Oo, partner. Hindi yung hinanap mo agad kung sino yung kamit mo. Diba? Baka mamaya dahil may kamit ka, ayun, nandun sa second floor. Baka mamaya, diretso ka na doon. Hindi mo na inisip ang safety niyong dalawa, di ba, partner? Paano pagka nagkaroon ng emergency? Ayun, wag naman sana. Pero what if may emergency? Sabi nga ni sir, dapat, let's take a good look. Maghanap tayo ng mga exit path. Ayan. Okay. So, ano pang karagdagang information, sir? Check for clear exit paths. Make sure aisles are wide enough and not obstructed by chairs or furnitures. Check to make your exit door is not blocked or chained.
If there are not at least 2 exit or exit paths are blocked, report the violation to management and leave the building. If it is not immediately addressed, call the local fire marshal to register a complaint. Okay. So, hindi lang basta hanap ng exit path, partner. Partner. Tignan mo din kung pwede pa bang daanan yung exit path na yun. Tama ka dyan. Kasi kahit may exit, kung may harang, hindi ka rin makakalabas. Okay, so isa din itong friendly reminder sa ating mga establishment owner na huwag niyong gawing storage room yung ating corridor o yung aisle palabas dun sa ating fire exit. Kasi baka mamaya, nagkaroon ng stampede, may emergency, ang nangyari, naharangan pala, may kadena pala yung fire exit natin, di wala na. Okay? Yun yung mahirap. Ayun, yun yung mahirap, partner, kasi possible magkaroon tayo ng mas maraming casualties, di ba? Okay, so meron pa tayong karagdagan dyan, sir? Do you feel safe? Does the building appear to be overcrowded? Are there fire sources such as candle burning, cigarettes or cigars burning, pyrotechnic or other heat sources that may make you feel unsafe? Are there safety systems in place such as alternative exits, sprinklers, smoke alarms? Ask the management for clarification on your concerns. If you do not feel safe in the building, leave immediately. Ayun, so safety, di ba? Assess mo din kung safe ka pa ba. Kasi baka mamaya, enjoy ka ng enjoy doon, di ba, nanonood ka ng sine doon, meron na palang flammable material malapit sa'yo, wala na, okay? So, make yourself safe. Yan. Okay, so, yun na nga, before you enter, when you enter. For example naman, sir, nagkaroon tayo ng hindi naman inaasahang emergency. Ano ba yung dapat na isaalang-alang ng ating mga manonood? Yan. So, halimbawa, pag nasa loob na tayo, ano, partner? Tama yan, partner. Ito naman yung during an emergency. React immediately. If an alarm sounds, you see smoke or fire or some other unusual disturbance, immediately exit the building in an orderly fashion. Ayan, okay. So, we should react immediately. Oo, partner. Pero isang technical, partner, huwag kang magpanik. Ayan, tama yan. We should react immediately, but then, don't panic. Oo, okay? Kasi sabi nga, pag nagpanik ka, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Ayan, tama yan, partner. Okay, meron pa bang karagdagan dyan, sir? Meron pa. Get out, stay out. Once you have escaped, stay out. Under no circumstances should you ever go back into a burning building. Let the trained firefighters conduct rescue operations. Ayun, okay. So, let's get out, but then, stay out. Okay? Kasi, kung gawin yung ginawa mo sa ex mo, baka mamaya binalikan mo siya. Okay? Pagdating sa safety natin, pag lumabas ka na, wag ka nang bumalik. Ayan. Okay, partner? Partner, kasi baka mamaya, sabi nga na, kung nasa labas ka na, wag ka nang babalik pa. Ayun, tama yun, partner. Okay? So, ayan. Maraming salamat po, Fire Chief Inspector Lavender Baldovino, sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman patungkol sa ating Assembly Occupancies Fire Safety Awareness. Ayan. Maraming salamat, sir. Ayan, mga kaibigan, muli po namin inuulit kung ano ang dapat natin gawin. Before you enter, take a good look, have a communication plan, plan a meeting place. Ayan. So, of course, halimbawa, when you enter na, pag kayo ay nandun na po sa loob ng occupancy place na yon, so you should take a good look, check for a clear exit path, and of course, make yourself safe. So, yun yung mga dapat nating tandaan. At muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig, panonood, pagsubaybay, and please do react, comment, and share sa ating talakayan. At muli po, kami ang inyong nakasama, Fire Officer 1, Jonathan Domingo Salinas. At Fire Officer 1, Wilmer P. Nagnap. Kasama syempre ang ating Provincial Fire Marshal ng BFP Quirino. Walang iba kundi si Fire Chief Inspector Lavender Baldovino para sa BFP2 TV. Mula sa BFP Region 2. Mula dito sa BFP Region 2.
sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan, Batanes, Quirino. Ito ang BFP2. BFP2! BFP2! BFP2. BFP2! Ito ang BFP Leading Style! Saan tawagin ang pupuli, kami maasang tutugon pa rin. Kahit saan man ang apoy ay lilipunin, sinumpaan ay aming tutuparin. Kahit kailan inyong maasahan, kami laging handang apoy ay labanan. Apoy na panganis sa kapaligiran, apoy na sa